Sam sa ASPN. Anong mainit na balitang hatid mo sa amin? Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa ESPN. Ngayon nga, easterlies, yung nakaka-apekto sa bansa. Itong easterlies, ito nga yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko. Pero ngayong araw, ito ay nagdadala ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat pagkulog sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Kung dito naman sa atin sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms lalo na tuwing hapon at gabi. So kahit mas magandang panahon sa atin sa Metro Manila and the rest of the country, kailangan pa nga rin natin mag-ingat dahil kung magiging mainit yung panahon, ay wag na muna tayong lumabas lalo na kung tanghali. Wala naman tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong dagat baybayin ng ating bansa, pero ingat pa rin sa papalaot sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil magiging katamtaman hanggang sa maalon ng karagatan. Wala naman tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Cito. Miss Veronica, phone-in question. Kasi nga may mga ibang mga LGUs, no? May mga paaralan na nagsuspend ng pasok, asynchronous or modular dahil nga meron po kayong linabas na heat index forecast para sa araw na ito. 34 degrees extreme caution. Bukas, today, March 3, 46 degrees po, danger na po. Bakit po bigla pong sumirit po yung ating temperatura ng ganito? Gayon man, nung last week lang, parang sinasabi nyo po yung amihan, magtatagal pa ng 2 linggo. Bakit? Is this kumbaga, today lang, it is a parang phenomenon or asahan natin na talagang ito na papasok na ang summer? Apo, sa ngayon naman kasi, although tama naman po na ang amihan ay posibleng tumagal ng 2nd to 3rd week ng March, pero yung areas kasi na hindi affected ng amihan, posibleng makaranas ng mainit na panahon. So, yung heat index kasi na monitoring natin, sinisimulan natin as early as March 1. So, possible kahit ng mga linggo nakakaranas na tayo ng mainit na panahon, pero since March 1 tayo naglabas ng mga heat index, so doon natin nakita na may kataasan na pala yung temperatura sa ibang parte ng ating bansa. At usually, kung matapos naman po yung although sa mga susunod na araw, kung babalik man yung amihan more on sa may northern Luzon area na lang, so possible, mainit pa rin yung panahon na maranasan po natin. Oo. Itong 46 degrees na inaasahan nyo pong temperatura, anong oras po ito mangyayari po? Mga alas 12 ba? Ano po yung window ng ganitong kataas po ang temperatura? Opo, pwede ito mag-start as early as 12 noon and posible mga around hanggang 2 or 3 p.m. or posible pa rin umabot ng 4 p.m. Pero usually 12 to 3 p.m. po yung pinakamainit na temperatura na nakuha po natin. Oo. Tapos when are you going to announce po yung official summer season na po? Meron na ho ba kayong nakikita? Opo, so kapag nakita na hindi na nakakaapekto yung amihan sa bansa natin, usually 2nd to 3rd week po mag-a-announce yung ating mga kasamahang climatologists na tapos na po yung amihan season at papunta na po tayo sa dry season. Okay, so tomorrow ba maasahan natin na medyo ganito ng katataas na rin po ang ating temperatura? Pataas po ang sansa na may kainitan pa rin po bukas. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.